ayun na nga guys, kailangan ng butasin yung ating FJ. So yun, nagpa-camber tayo. Nakakadismaya kasi kailangan din natin pa-camber to sa iba. Pero nakakainis, nagbayad na tayo ng 1-2, tapos alignment lang daw ang kayang gawin. Ayos na boss, guwapong guwapo. Ganda na lang. Pinaka-the best sa kanila sa suspension, yung BP51 na Old Man Emu. Papunta naman tayo syempre kay FSR. Excited ako ngayon kasi magkakabit na tayo ng suspension. Ililift na natin ng 2-inch lift para mas pogi yung ano natin FJ. Kataas na tayo ng konti ngayon. So yun, ngayon nandito na tayo sa FSR. Dito lang yan, along Commonwealth Avenue, malapit sa may bandang Fairview. Kaya makikita nyo, napakalaki na ito. Marami silang ginagawa dito, hindi lang basta accessories, mga lift, pati mga bodyworks paint, gumagawa sila, mga Raptor paint, yung mga ganito, ginagawa rin nila yan. Makikita ko sa inyo yung gagawin sa FJ natin. Ito isa sa mga happy place natin syempre dahil nakikita natin dito lahat ng mga pwedeng accessories na ikabit natin sa FJ. Magmula dyan sa smart cap, yung mga rooftop tent, yung awning tent, yung mga kitchen, steel bumper, suspension, lahat ng klase ng accessories ng pang 4x4 meron. Pati water port, tsaka mga power station, meron lahat sila dito. At ang maganda dito, abang nag-aantay ko na ginagawa yung sasakyan nyo, pwede kayong manood ng vlog dito nila Jack episode. At ngayon nga magpapakabit tayo ng pillar mount para pagkabitan ng ating gold runway na auxiliary lights. Dito yan nakapwesto. Yan, makikita nyo. Isa pang nagustuhan ko dito kay FSR, talagang kabisado na nila kung paano gagawin at baklasin. Nakikita nyo naman, napakaingat nila. May tape pa talaga para iwas gasgas. At napakalinis talaga ng gawa nila guys. Gumagamit sila ng electrical na flexible hose. So ngayon naman guys, magkakabit tayo ng snorkel. Ito yung isa sa mga medyo masakit na part kasi kailangan butasan yung kaha natin. Pero kailangan natin gawin to guys kasi madalas tayo mag-river crossing. Talaga mahirap na baka pumasok yung tubig sa makina natin. Ang use nitong snorkel guys, hindi lang para hindi makapasok ang tubig sa makina natin. Syempre para din yung hangin na mahihigop niya is mas malinis dahil mas mataas na siya. Ito nga pala guys yung TJM AirTech na snorkel. Nagkabit din tayo syempre ng ARB differential breather kit. Ang use naman nito guys is para hindi umigop ng tubig yung differential natin at yung gearbox pag tumatawid tayo ng ilog. At nagpa-wiring din tayo ng taillight para sa ating bike carrier para mas visible tayo pag bumabiyahe na may kargang motor. At syempre ito isa sa mga pinaka-importante, ito yung UVP or under vehicle protection. Ang use naman nito guys is pag nag-off-road tayo at nagte-trail tayo at pag sumaldak tayo sa mga malalaking bato, hindi masira yung pang-ilalim natin at syempre yung importante yung transmission natin. At dahil nabot tayo ng break time, syempre nagpa-pizza muna si Boss Francis sa FSR. Napakabait naman talaga. At ito na nga guys, ina-explain sa atin ni Boss Francis kung bakit mas maganda ang BP51 compare sa ibang suspension. Ito talaga yung sinasuggest lagi ni Sir Francis. Kahit sa vlog niya ng FSR, kay Jack, ito yung mga kinakabit talaga nila. Ito na yung parang pinaka-the best sa kanila sa suspension. Yung BP51 na Old Man Emu. Gawa rin ni ARB. So yun, sisimulan ng pagkabit ngayon ng ating bagong suspension. Ayos na boss, guwapong guwapo. Ganda na lang. Iba talaga. Iba talaga, FSR. Ganda oh. Okay na. Siyempre, iba talaga pag gagawang FSR. So, pag kailangan nyo ng mga pang off-road accessories, lift, suspension, lahat ng kailangan nyo, AutoWorks paint, meron dito dyan kay FSR. So yun guys, after natin magpa-install ng suspension, matik yan, kailangan natin magpa-camber alignment para siguradong pantay yung kain ng ating gulong. So yun, nagpa-camber tayo. Pinagka-camberan talaga ni FSR is dun sa Bridgestone, kaya lang nag-under time daw ngayon yung tao. So nagpa-camber tayo dito yung katabi nila, yung Influx Marketing. Kaya lang, hindi talaga na-camber, so alignment lang daw kasi matigas. Ang problema, bayad ka pa rin ng 1.2. Ang presyo niya, binura na lang niya yung camber, pero ang presyo talaga nila ng camber alignment is 1.2. So yun lang, medyo nakadismaya kasi kailangan ko rin pa-camber. Kailangan din natin pa-camber to sa iba since wala talaga siya sa camber. Kaya lang syempre nakakainis, nagbayad na tayo ng 1.2 tapos alignment lang daw ang kayang gawin. Ginawa na rin yung alignment. Sabi ko nga wag na lang niya ginawa kasi papa-camber ko rin talaga sa iba.
sa tropa mong chinitong motovlogger. Diskarte mo ko biyahe, basta sa tamang paraan. Laging walang ate, lahat